Intercropping. Paano nga ba? Ito yung uri ng pagtatanim na hindi pa tapos o nandyan pa yung mga naunang tanim. Ito po yun. Namumunga pa po yan, kaso lang papunta tayo sa pagtagaraw eh. So kailangan nating magtanim ng panibago. At yun ay tinatanim sa pagitan ng naunang tanim. Ayan. Ayan. Tsaka ito. Nauna ko nang naihulog to. Maghuhulog ako ngayon dito. Ito yung isang kanina. Para hindi masyado mahaba yung video. So ito ngayon lalagay ko dito sa isang plant box. Magiging 3 lang ho sila, dati 4. Ayan. So dahil intercrop, sa pagitan natin sila lalagay. Pagka dito kasi sobrang gilid na, wala nang pwesto yung mga ugat. So tara. Nangyari po ito, may una kong inulog to o ano to, kalabasa. So hindi siya tumubo, akala ko wala na, so nilagyan ko rin ng ampalaya. Ganyan din po ito, kaso lang dapat ito transplant ko, naputol yung ugat, so medyo malabo na yung natuloy. So ito, tatry ko uli na ihiwalay, although magkalapit po sila, mukhang malabo din. Ibig sabihin niyan magkasama yung ugat. So hindi ko na siya tatanggalin. Hintayin ko, titinan ko kung sino yung mas malakas pag tumubo dito. Tumubo dito sa bagong butas. Siya yung aking palalakihin. Although toxic ang ibang plant po, toxic ang ibang halaman, o natotoksikan sila sa ampalaya ang mga ibang halaman. So ihulog na po natin. Pagtanggal ay ganito po, ipitpitin mo siyang konti kasi cylindrical yan, pantay, so hindi mo siya mahuhugot. So kailangan mo siyang pitpitin ng konti. Ayan. Ayan, unti-unti mo siyang labas. Makita mo yan, yung mga ugat yan scatter na sa buong ano. Marami na po siyang ugat ko. Kaya kapag hinulog mo po siya, hindi ko na siya tatanggalin dito. Anyway, na-prepare naman po na maayos tong ano, kaya makita nyo malusog ang kanyang bunga. Ay ang kanyang pagtubo. So ngayon ay ihulog na natin din eh. Siyempre dapat buhag-hag yung kanyang paghuhulugan. Yan, hindi na kailangan balancing ano, nakagitna. Kailangan lang ito ngayon ng ano, puno para mawala yung ano, mga gap. Ayan po. Okay, alright. Ito pong mga ugat na to ay ano, fertilizer pa yan, kaso lang kailangan siyang i-shred. Ayan po yan. Ito ay mixture ng kanyang dating lupa. Ito yan, mataba na actually yan. Kapag binungkal mo nga yan, madami siyang mga bulate yan. Ibig sabihin sign ng ano po, malusog ang lupa. Ganun pa man, bagong hulog sila, minix natin siya ng coco peat. Tamang budbud lang, makita nyo may mga granules yan, oh. Yan ang kulay ng coco peat. Pero ang majority ito, common youth. Ano na siya, kahit umuulan, nag-transplant po ako kasi
Itong delivery ko dumating kagabi, alas 11 na ng ating gabi. So yun lang guys, mag-ano na ito, hayaan na natin silang mag bloom ng maayos. Ayan, intercropping. I-share ko po yung ibang mga pananim din intercrop sa ibang plant box. Wait lang po baliktad na po ngayon, nakapayong camera. Dito may naka-intercrop tayo. Maliit pa ang ating siling labuyok. Dito may naka-intercrop, patola po yan. Intercrop tawag ko, pero mukhang mamumunga pa yung ating mga talong. Ganyan din po ang nangyari dyan, nahulog yung isang kalabasa na binhe, hindi tumubo. So nung pagkapang na ito, napilitan ako mag-transplant dyan. Transplant dito tsaka dun. So dalawang patola po yan. Yung pangalawang batch ng yung unang batch ng patola ay dalawa lang ang tumubo. Yun nga yun. Nagpangalawang batch ako, hindi rin lahat tumubo. Dalawa lang ang tumubo. Ito intercrop din, patola mula sa pinagtaniman ng palaya. Masabi kasi ng mga ka-farmers natin, matibay daw o resistant ang patola sa toxic ng mga ampalaya. So sinubukan ko po siya. Yung pangalawang batch ng buto, eto dalawa lang din ang tumubo. Mas mahaba yung, makita nyo, mas mahaba yung dulo, yung talbos. So nag third batch ako, eto dalawa lang di ulit tumubo. Hindi naman po ako nararsary ng ng marami kasi wala naman tayong pagtataniman. So yun, nag-transplant ko na. Sana musbog sila ng ayos. Dito naman, itong ating upo malakas pa, mga bunga pa po yan. May bungang upo, may bungang upo, mayroon pa po dun, so may pahabol pa ng palaya. Ayan ang laki, hindi ko pa nababalutan kasi dalawang araw ng ulan. So ayan po, para hindi tayo nauubusan ng tanim, intercropping ang ginagawa bago pa sila matapos. Ayan, sa natin tinatanim sa mga pagitan. Etong upo hindi ko muna uhulugan, so pwede pa naman dito kung lulusot yung iba nating ang tawag dito, ang ating pinunla, isa dito tsaka doon. So ito pagitan na to, pwede na yung pausbong yung isa. Hindi ko po talaga tinatanggalan ito. Pag malusog po sila, ibig sabihin malusog ang lupa. So yung ating puno patuloy na magsubog, mamumunga, di ba? Okay po ba? Dito naman ang ating pong pipino, medyo patapos na kasi alam naman natin yan, pag medyo umabot na ng 3-4 na buwan ang ating pipino ay wala, patapos na yung kanyang bubunga. Ang nangyari po dito, yung variety na to ay matagal mamunga. Sa taas na siya namunga dito. Unlike do sa ibang variety, dito pa lang bumubunga na.
bago sila makarating dun sa ano, trellis sa taas, marami na siyang naibunga. At isa pa, yung ibang variety po ay kapag nagsanga siya dito, maraming bunga. Or pag ganito na itsura, nagsasanga pa siya dito. Etong variety na to, yung puti, hindi pala ganoon. Nagsasanga siya sa taas, malakas siyang magusbong sa dulo. So bumalik ako sa variety na green. Naka-intercrop po siya. 4 days na po yata itong lumusot, kaya ganyan na itsura. Medyo dire-diretso na po yan. Nung pinunla ko sila, buhay pa yung mga yan. Ito isa na lang natira, pero patapos na rin kasi yung roots niya, kasi pag nagpunla ka ang ganda ng kuha ng lupa, di ba? So kailangan malaki yung hukay niya. Maganda naman po yung tubo. Ang kalaban lang natin dito, ibon. Yan, ibon, tinuka ng ibon. Ito yung dulo. O kaya pag nagpula po ako, masinsin. Ngayon ang titira po natin dyan yung malalakas na puno. Ganun po siya. Ito magkatabi, malakas yung isa, tatanggalin natin yung matitirang mahina. Pero pag ganito hindi mo pa siya ma-determine. So kailangan palakihin muna natin siguro mga ganyan. Kung nahuli siya, tuluyan na natin siya tatanggalin. Yan lang po mga kaplantitos. Maraming salamat sa pagnonood. Marumi po ang kamay kasi nagta-transplant tayo. Nga pala, ito yung buhay magsasaka. Kapag umuulan, meron tayong armor sa tubig. Patakan man tayo ng basa, hindi yung tatagos sa likod. Okay, alright. Maulan at makulimlim na umaga po, makulimlim na araw po. Ayan, thank you for watching. Bye bye. God bless us all. Bye bye.